So, sa title pa lang po sa mga kinanta natin kanina, Living Hope. So, buhay na pag-asa. Okay. Next po. Ayan. Ano po yung napapansin niyo sa picture na to? Ayan. What is the word chasing today? So, yung tao na yan, tayo yan. Ano mga hinahanap ng tao ngayon? Success, money, fame, influence, achievements, and recognition. So, dyan po parang sinasabi pag yung isang tao ay kompleto yan, so parang wala nang nagiging problema sa kanya, no? Parang perfect na siya. So, hindi po, kumbaga, hindi yan totoong kailangan ng isang tao na magkaroon ng maraming pera, kompleto sa ari-arian. So, parang wala nang problema. So, dito po natin tatalakayin but what's happened when life ends. So, lahat tayo ay pupunta sa alabok. So, di ba po, ano po natin na tayo ay galing sa alabok, then babalik din tayo sa alabok. So, ayun po yung end natin sa person. Kumbaga, paano tayo pag namatay tayo. So, dito po, pagbubulay natin yung kwento ni Lazarus and the rich man. So, Luke chapter 16, verse 19 to 31. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit. Sagana yon sa araw-araw. Tapos may isang pulubing nagangalang Lazaro, nalantad na sugat sa katawan. Nakahiga ito sa pintuan ng mayaman. So, si Lazarus po ay yung isang pulubing lalaki na laging naka-stay dun sa bahay ng mayaman. So, hangad na matapunan man lang ng mumu ng nahuhulog mula sa pagkain ng mayaman. So, kumbaga, kahit man yung tira-tira ng pagkain ng mayaman, ang hinahangad lang ni Lazaro para lang magkaroon ng laman yung tiyan niya, doon. Pero, hindi siya nilapitan or, kumbaga nilalapitan na siya ng aso dahil sa tatad ng kanyang sugat sa katawan. Then, ito. Dito na po mag-aano yung kwento natin, our devotion na namatay yung pulubi at yung mayaman. Yan. Si Lazarus ay dinala ng anghel sa piling ni Abraham. At yung mayaman ay namatay din at nilibing. Pero ito po yung, kumbaga, plot nung kwento natin na si Lazaro ay napunta sa Abraham bosom, kumbaga sa paraiso. Tapos yung mayaman, saan po siya napunta? Sa Hades, kumbaga. So, yung pagiging mahirap ni Lazaro sa lupa, kumbaga pinagdidirihan siya, ganon. Pero pagdating niya sa eternal, ano po niya, is napunta siya sa paraiso. Kumbaga, not all na nangyayari sa atin ngayon na paghihirap, ay wala nang katumbas po yun na, kumbaga, reward. So, yung nangyari naman po sa mayaman, nasa kanya lahat, kayamanan, maraming pagkain sa pagkainan niya. Pero nung siya ay namatay, saan po siya napunta? Sa Hades po. So, walang hanggang paghihirap. So, yun. Yan. Nasa gitna ng pagdurusa ng patay yung mayaman. At doon po sa ano na yun, natanaw ni Lazaro, ay natatanaw nung mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, awa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw ang tubig sa dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. Dahil ako ay maghihirap sa apoy na to. Kumbaga, dito po, nakikiusap yung mayaman na kahit isang patak ng tubig ay
mabigay siya ni Lazaro dahil sobrang paghihirap yung nararanasan niya. So, doon, sinabi ni Abraham na, anak, alalahanin mong nagpaasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay naaliw siya at samantalang ikaw ay nadurusa. Yan. So, kumbaga po, nung siya ay buhay, hindi niya nakita si Lazaro na kahit bigyan man lang niya ng pagkain or bigyan niya ng, kumbaga, o magamot yung mga sugat ni Lazaro, pagkat siya ay nagpakasasa sa buhay niya. So, yun. Kumbaga po sa atin, sa ginawa ng mayaman is, wala na siyang comfort na mararanasan nung siya ay namatay. So kahit anong gawin niya is ay na yung kanyang judgment sa kanya. So yun. Bukod dito may malaking pagpagitan sa kanila. Kahit ang mga naririto ay hindi makapunta dyan at ang mga nariyan ay hindi makapunta roon. So kumbaga po sa kinalalagyan ni Lazaro at yung mayaman is merong pagitan na walang hanggan. So, hindi pwedeng mag-cross yung nandun sa mayaman, sa lugar ng mayaman, nandun sa lugar ni Lazaro kung nasan siya. Yun, yan. So, ayan po, yung Great Chasm na division sa kanilang pinaglalagyan. So, ito po. Yan. Yan. Ngunit sa mayaman, kung gayon ang mga Abraham, pinapag-usapan niya, papuntahin si Lazaro sa bahay ng kanyang ama. At kumbaga, pagsabihan yung kanyang mga natitira pang kapatid na bigyan ng babala at huwag gumantong kung nasaan man siya ngayon, yung mayaman. So, ang sinabi naman ni Abraham, ngunit sinabi ni Abraham, nasa kanila ang kasulatan ni Moises, ng mga propeta, yun ang kanilang kailangan. Kumbaga po, yun doon sa mga natitirang mga kapatid ng mayaman, is alam nila po ano yung tama at mali at mga dapat gawin. Since nalaman na nila yung batas ni Moses, so nasa kanila na yun kung susundin ba nila ito. Yun. Tapos sumagot naman ng mayaman na hindi po sapat yun. Ngunit kung papakita ang isang patay, muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Sinabi naman ni Abraham na kung ayaw nilang pakinggan ng mga sinulat ni Moises, ng mga propeta, hindi nila papaniwalaan kahit isang patay na muling nabuhay. So, nandun pa rin po yung, kumbaga, free will ng mga natitirang kapatid ng mayaman. So, sa atin, kailangan tanggapin natin. So, nandiyan naman po yung mga mabubuting balita. So, nasa atin na yun, o doon mga desisyon na gagawin. Kung ano po ba yung papaniwala natin na dapat natin gawin. So, yun. Ang dapat po, ito po nasusulat sa 1 Peter na, kumbaga, kung yung naging ano po ni Lazaro is, nagtiis siya, pero may pag-asa siyang natitira sa kanyang sarili kahit na siya ay, kumbaga, walang-wala sa buhay ngayon. Parang yung nangyari po sa atin ngayon, kung ano man po yung mga ating pinagdadaanan is matatapos po yan. Basta't po ay magtiwala tayo sa Diyos na kaya nating malagpasan ang ating mga pinagdadaanan ngayon sa buhay, yung sa financial problem man yan, sa physical, kung may sakit man, or kung ano pa man po ang mga ating mga nararanasan. Maniwala lang po tayo sa Diyos na may pag-asa, ang ating buhay na pag-asa. So, sa ating present na sitwasyon ngayon ay magtiwala tayo sa Diyos. Yan. Ngayon po ay yan, okay. Punta naman po tayo kay Matthew chapter 16 verse 26.
For what will a profit man if he gains the whole world and forfeits his soul? So, kumbaga po, kahit po linangin natin o hanapin natin yung mga bagay na gustuhin natin. Ano po ba yun? Mga sasakyan, bahay, lupain, pera. Pero kung hindi po yun magiging pag nawala tayo sa mundo, walang saysay po yung paghihirap natin na yun. So, kumbaga, lahat po tayo ay mapupunta sa lupa. So, mayaman man o mahirap, isang lalagyan lang ang paglalagyan ng isang kahon kung saan tayo ilulubog. So, dapat hindi po natin iwin yung mga material na bagay sa mundo. Ayan. Tapos, habang may pagkakataon pa tayo ay magsisi at bumalik sa Diyos at gawin ang kanyang mga pinapagawa sa atin para sa kanyang ministry. Yan. So you can have everything and still have nothing. So wag po natin i-will yung mga bagay na kung ano yung nakikita lang ng mga tao na para sabihin na tayo ay nakaginhawa na. Pero isipin po natin na hindi mangyayari yun kung hindi dahil sa Diyos. Okay? Then, ito po. Punta naman po tayo sa Matthew chapter 24 verse 6 to 8. So, napansin niyo po ba, marami na po yung nangyayari sa atin ngayon, no? Hindi lang po sa pagkakaroon ng climate change, gera, or kung ano ba man. So, nasasabi po dito na darating ang araw na babalik si Jesus. Tama po? So, yan. So, ito po ay nagaganap sa iba't ibang dako ng mundo. Sa gera, sa earthquake. So, alam naman po natin ngayon, maraming mga bansang lumilindol. And sa atin, kahit saan, any part of the Philippines, meron pong lindol. Katulad nangyari sa Davao, and then sa iba pang mga lugar na nililindol. Sa Venezuela, halimbawa, yun ang pinakamalakas na lindol na maraming nasawi. Then ito yung pagbaha. Yan. So, yung mga bansang hindi masyado binabaha noon, ngayon nagtataka ba't sila binabaha ngayon. So, ayan. Tapos ito, mass shooting. Yan. Naalala po natin na last 2 weeks ago, yung mga kabataan na bumaril sa Tacloban. So, yun. Then, corruption. Yan. Sa government. And hindi natin nakikita naman natin ngayon kung ano nangyayari sa gobyerno natin. Extreme heat o climate change. Yung nangyayari ngayon sa Europe. Katulad ng France or London and then America. Na hindi natin masasabi na ba't sila nagkakaroon ng extreme heat. Kasi yung mga lugar na yon ay malalamig na lugar. So, ba't pinapahintulutan ng Diyos yun? Ayan. Tapos economic crisis yan, yung mga inflation, yung pagtaas ng mga bilihin. So, yun ang nakaka-apekto. At ito, isa pa po yung pandemic, huwag naman sana. Then, environmental destruction, yan. Tapos yung technology, malaking factor din po yung technologies, lalo sa mga kabataan natin. Yan. Ang nasusulat po sa chapter 24 verse 6 to 8, so kumbaga po, maraming mga wars and rumors of wars, pagkagutom, rise against nation. So, ay po yung mga signs na darating na po si Jesus sa atin. So, yun po. Sa mga huling panahon, panahon po na darating tayo ay mag-repent para sa ating kaligtasan. Huwag natin ihangad lagi yung material. Bagkus gamitin natin yun para mas lalong lumawak po yung ministry ng Lord sa atin. Yan.
So ito po yung nasusulat na habang tayo naghihintay, may sinabi po si Mark para po magawa po natin yon na go into the world and preach the gospel to all nation, to all creation. So kumbaga po, habang tayo naghihintay sa pagbabalik ni Kristo, i-share natin yung magandang balita sa lahat. Sa anuman na sitwasyon natin sa buhay, kailangan natin mag-share ng kanyang salita upang sa advancement din sa kingdom niya, pagdating ng araw na tayo huhukuman. So, yun lang po. Ayan. Okay na po. Ayan. So, yun lamang po. To God be the glory po. Salamat. Amen. Thank you, future, ano tawag yan? Brother-in-law, Bilas Bayaw. Amen. No? Tunay nga po, nabasa po natin no, sa